Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan natin ang part 5 na ng Dragon Ball Shippuden. Pero bago nga tayo magsimula ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Pero bago nga ang lahat ay ating munang balikan ang pangyayari sa last part ng Dragon Ball Shippuden. Natapos nga ang last part sa scene kung saan ay ating makikita na ginamit na nga ni Goku ang kanyang Super Saiyan 3 transformation na talagang nagpagulat sa lahat. Habang si Kisame naman ay rektang ang tinamaan ng atake dito ni Naruto. Dito na nga papasok ang part 5 ng Dragon Ball Shippuden. At sa unang panel nga ay atin makikita dito si Kisame na talagang nasa bingit na ng kamatayan after nga nitong tamaan ng atake ni Naruto. Ngunit habang nasa ere nga dito si Kisame ay agad nga siya ditong pinuntahan ng Samahada at nilapitan. Ang Samahada nga dito ay agad nihil ang mga pinsala ni Kisame. Nang makita nga ito ni Jiraiya ay talagang nagulat nga ito, at sinabi nito sa kanyang isip na ganun pala. At wala pang ang ilang segundo ay ating makikita na totally healed na nga dito si Kisame. Salita nga dito si Jiraiya at sinabi nito kay Goku na siya na nga daw ang bahala sa isa na yan. Si Kisame naman dito ay nakita nga ang aura na lumalabas sa katawan ni Jiraiya na talagang nagpagulat dito. Salita nga dito si Kisame at sinabi nito na aatakihin niya ako gamit ang chakra na nakakalaso na yon, ibig sabihin nito, hindi na ako makakapag-regenerate. Dagdag pa nga dito ni Kisame, na Itachi sinuri nila ako kung paano ako makipaglaban, kaya hindi na kita magagawang maprotektahan pa. Sa madaling salita, kung hindi magbabago ang sitwasyon natin ngayon ay maaring dito na tayong matapos. Salita naman dito si Itachi at sinabi nito na Kisame, alam mo na yan diba? Kapag pinakawalan ko ang isa na ito para lang matulungan ka, kaya kanyang wasakin sa loob lang ng isang segundo. Gayunpaman, pareho rin ang naging conclusion ko tulad ng sayo. Sa ngayon, kahit ano pa ang maging resulta, talo na ako. Nakasil na ang aking kapalaran dito. Pero ikaw hindi pa, maaring kaya mo pa. After ngang masabi ni Itachi ang lahat ng ito ay bakas nga sa mukha ni Kisame ang matinding pag-aalala. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa babaeng Saiyan, kung saan ay nakatwembang nga ito, salita nga ito at sinabi nito na kung ganun may kasunduan na tayo Son Goku, tutulungan ka namin na maibalik silang muli. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na totoo na marami akong pinsala na natanggap, at sa teorya ko, kaya akong talunin ng isang mahusay na level 2 attack, kung magagawa mo akong matamaan. Tignan mo ang sarili mo. Hindi mo ba alam na nagpipigil pa ako sa mga ginagawa kong pag-atake sa'yo? At kung titignan ang kakayahan mo masasabi ko na mahihina lang ang kaya mong tapusin. At dahil nga sa mga sinabi ni Goku ay dito nga salita ang babaeng Saiyan at sinabi nito na sino ka? Sino ka para sabihan ako ng ganyan at dito nga ay agad na nagpalabas ng sobrang lakas na ki ang babaeng Goku. Ang kinga nito ay talagang nagre-resulte ng malakas na paglindol. At ang babaeng Goku nga dito ay nag-transform na din sa Super Saiyan 3 na talagang nagpasaya kay Goku. Salita naman dito ang babaeng Saiyan at sinabi nito na tulad ng sinabi mo, isang pag-atake lang ang kailangan ko. At wala pang ang ilang segundo ay umatake na nga dito ang babaeng Saiyan ng isang malakas na pagsipa na agad naman nasalag dito ng ating bida. Salita nga ulit dito si Goku at sinabi nito na ano ba ang mga sinasabi mo. Dahil nga dito ay lalo nang ang nainas ang babaeng Saiyan at sinabi nito na tumahimik ka. At ang dalawa nga dito ay nagpalitan na ng malalakas na pag-atake na talagang nagre-resulta ng malakas na paglindol. At ramdam na nga ito sa kasalukuyan lokasyon nila Itachi. Habang nakatayo nga dito si Itachi at pinapanood ang mga nangyayari ay salita nga ito at sinabi nito na kay Jiraiya na after daw ba ng kamatayan niya ano na daw ang mangyayari sa nakakabatang niyang kapatid na si Sasuke. Dahil nga sa sinabi ni Itachi ay nagulat nga dito si Jiraiya at Naruto. Salita nga dito si Jiraiya at sinabi nito na para sa Konoha ang kapatid mo ay biglang nawala, kaya ituturing na siyang traidor. Si Naruto naman ay nagalit nga sa sinabi ni Jiraiya at sinabi nito na tama na, si Sasuke ay hindi magiging isang traidor, kahit patalikuran na siya ng lahat, hindi ko siya iiwanan. Iniligtas ko siya, dahil siya ay aking kaibigan. Dahil nga sa mga narinig ni Itachi kay Goku ay ngumiti nga lang ito. Sa moment na ito ay agad na ngang naglabas si Itachi ng shuriken at agad na nga niya itong ipinang-atake kay Jiraiya at Naruto at sinabi nito na Kisame. Ang atake nga dito ni Itachi ay lumikha ng malakas na smokescreen dahil nga sa ambon. Salita nga dito si Jiraiya at sinabi nito na Mist. Salita naman dito ang babaeng Toad na kasama ni Jiraiya at sinabi nito na sa lakas ng hangin ay hindi nila magagawang mapanatiling matagal ang mga usok na ito.
Si Kisame naman dito ay patuloy pa rin sa pagbuga ng napakaraming usok para nga magawang maprotektahan ang hindi pwedeng gumalaw na si Itachi. Ngunit kahit na ganun ay mabilis pa nga rin naglalaho ang makapal na usok. Agad nga itong nakita ni Jiraiya kaya agad na siyang naghanda ng malakas na pag-atake para nga tapusin na si Itachi. Ang atake nga dito ni Jiraiya ay rektang tatama kay Itachi na agad nga din nakita dito ni Itachi. Dito nga ay naalala na ni Itachi ang magagandang nangyari sa kanila ng kanyang nakakabatang kapatid na si Sasuke. Ngunit si Kisame nga dito ay agad na hinarang din ang atake ni Jiraiya dahilan kaya nga ito ay rekta tumama sa kanya. Salita nga dito si Kisame at sinabi nito na grabe kay Itachi ang sakit mo sa ulo, bibigyan kita ng 3 minutes at hindi na ito hihigit pa sa 1 segundo. At sa moment na ito ay isa-isa nang ang tinanggal ni Kisame ang mga buhok ni Jiraiya na bumaon sa katawan niya. Salita nga ulit dito si Kisame at sinabi nito na kung tayo ay makakaligtas dito ay ilibre mo ako ng pagkain sa favorite mong restaurant. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa malayong distansya mula sa nangyayaring laban. Atin ngang makikita dito si Zetsu kung saan ay kasalukuyan nga nitong pinapanood ang mga nangyayari. At sa moment na ito ay may bigla na nga lang dumating. Salita nga dito si Zetsu at sinabi nito na hindi kami sanay na ilalagay mo ang sarili mo sa panganib. At dito nga ay bigla na nga lang lumitaw si Obito at sinabi nito na ano nga daw ang sitwasyon ngayon. Sagot nga dito si Zetsu at sinabi nito na kasalukuyan nga daw nakikipaglaban si Itachi sa isang mortal na may sobrang lakas na chakra, si Kisame naman ay sinusubukan protektahan si Itachi mula kay Jiraiya at sa Nine Tails. Sagot naman dito si Obito at sinabi nito na nakikipaglaban sila kay Jiraiya at Naruto. Salita naman dito si Zetsu at sinabi nito na sino si Naruto. Sagot nga dito si Obito at sinabi nito na siya ang bata na yon. Salita naman dito si Zetsu at sinabi nito na nakakagulat naman na kilala mo pala ang isa sa mga Jinchuriki. Salita naman dito si Obito at sinabi nito na hindi naman daw, basta yan yun hinahanap natin. Ngunit sa moment na ito ay bigla nga nagkaroon ng sobrang lakas na lindol na nagmumula sa lokasyon nila Itachi na talagang nagpagulat kay Zetsu. Salita nga ito at sinabi nito na wow, hindi ko maintindihan. Sa laki ng agwat ng lakas nila ni Itachi, hindi na dapat kailanganin ni Itachi na gumamit pa ng Genjutsu laban sa nilalang na iyon. Salita naman dito si Obito at sinabi na halos wala naman kinalaman ang dami ng chakra sa Genjutsu. Kahit na mas mahina ako sa Kyoubi, nagawa ko pa rin itong mapasailalim sa aking Genjutsu. Ang layunin ng Genjutsu ay manipulahin ang daloy ng chakra sa utak ng kalaban upang mailagay siya sa isang kontroladong estado ng panaginip. Sa ganitong paraan, magagamit natin laban sa kanya ang sarili niyang mga alaala o mga ninanais. Sa madaling salita ang biktima mismo ang tumutulong para gumana ang Genjutsu. Napaka-specific ng Genjutsu na ginagamit ni Itachi, dahil kahit gamit niya ang kanyang Tsukiyomi, napakalakas ng nilalang na ito at kaya nitong makawala rito anumang oras. Kailangang panatilihin ni Itachi ang isang maayos at tuloy-tuloy na panaginip, at iyon ang mahirap na bahagi. Kailangan niyang pasiglahin ang tamang mga bahagi ng utak upang ang mga emosyon ay tumugon sa isa't isa nang hindi nagdudulot ng malalaking kaguluhan. Sa totoo lang, napakataas ng kasanayang kailangan dito kaya hindi ko ipupusta ang buhay ko rito. Salita nga dito si Zetsu at sinabi nito na ano ba ang ibig mong sabihin. Sagot nga dito si Obito at sinabi nito na ang ibig kong sabihin, kapag nawala ng kontrol si Itachi sa isang emosyon, maaaring magbago ang panaginip at maging bangungot. Sa sandaling mapagtanto ng nilalang na ito na nalinlang siya, patay na silang lahat. Sa point na ito ay salita nga dito si Zetsu at sinabi nito na ganun ba? Ano pala ang plano mo? Gusto mo ba tumulong ako? Sagot naman dito si Obito at sinabi nito na ang gagawin natin ay wala. Sa narinig nga ni Zetsu ay nagulat nga ito. Salita nga ulit dito si Obito at sinabi nito na kung makikialam tayo ay maiistorbo natin si Itachi at malalagay natin sa panganib ang katatagan ng Genjutsu ni Itachi. Pero sagot nga dito si Zetsu at sinabi nito na hindi daw nila pwedeng iwan ang mga yan sa ganitong sitwasyon. Salita nga ulit si Obito at sinabi nito na sa ngayon ay mag-isa na muna sila. Kaya ngayon ay umalis na tayo. Dito nga ay mabilis nang umalis si Obito. Salita naman dito si Zetsu at sinabi nito na sayang naman, gusto ko pa naman sanang makita si Itachi na makalaban nito ang sarili niyang kapatid, kaya good luck, Kisame at Itachi. At sa point na ito ay umalis na nga dito si Zetsu. At dito nga ay ipinakita nga dito si Itachi na kalmado pa rin sa kabila ng mga nangyayari.
Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa babaeng Saiyan na talagang nahirapan na nga sa mga nangyayari. Salita nga ito at sinabi nito na paano ito naging posible. Bakit di ko siya magawang matamaan? Dito nga ay kinakausap ng babaeng Saiyan ang kanyang sarili, salita nga ito at sinabi nito na kumalma kang babae ka, alalahanin mo ang huling nangyari noong nawalan ka ng kontrol sa Super Saiyan 3, hindi siya isang kalaban na hindi mo kayang talunin, isang pag-atake lang ang kailangan mong gawin, isang pag-atake lang. At sa point na ito ay mabilis na nang sumugod ang babaeng Saiyan kay Goku para umatake. Pero nagawa naman itong masalag ni Goku. Bilang counter-attack ay nagpakawala nga dito si Goku ng isang malakas na pag-atake na rektang tumama sa babaeng Saiyan. At habang out of guard dito ang babae ay agad nang nagpakawala si Goku ng isang malakas na wave blast na rekta nga nitong ipinang-atake sa parteng dibdib ng babaeng Saiyan. Dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Sa sobrang lakas nga ng atake na ito ay talagang naramdaman nga ito ng buong mundo. Habang ang babaeng Saiyan naman ay tumalsik mula sa labas ng planetang Earth.